Hello guys, magandang gabi muli sa inyong lahat. Maulan na hapon, no? Guys, sa video na ito na aking ibabahagi ay ikikwento ko sa inyo yung aking personal experience pagdating sa anxiety disorder, no? At the same time, ay ibabahagi ko rin ang ilan sa mga bagay na kailangan mong gawin, no? Para ma-overcome mo yung anxiety disorder. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, umpisahan na natin. Samahan nyo ako, guys. So, bago natin umpisahan ang ating topic ngayon, disclaimer lamang po, ang itinuturo ko po sa inyo o ibinabahagi ko sa inyo ay aking personal experience pagdating sa anxiety disorder. Hindi po ako eksperto, hindi po ako espesyalista, hindi rin po ako doktor. Ang ibinabahagi ko lamang sa inyo ay aking personal experience dahil minsan din po akong pinadapa ng anxiety disorder. Ito naman po yung ibinabahagi ko sa inyo, yung aking personal experience. So, punta na tayo dun sa topic natin, no? Sa umpisa talaga, no? Marami tayong katanungan sa ating isipan. Kasi unang-una hindi natin alam yung nangyayari sa atin, eh. First time natin naranasan yung mga bagay na yon. First time natin naranasan yung mga simptomas na unfamiliar sa ating mga pakiramdam. Unang tumama sa atin, no? So, ang nangyayari sa atin yan, nagkakaroon tayo ng takot sa ating puso't isipan. Kasi nga, first time natin naranasan yun, eh. Yung mga matitinding sintomas na buong akala mo meron ka ng malubhang sakit. Kasi kung base sa aking experience talaga, maiisip mo talaga na meron ka malubhang sakit gawa ng matitinding sintomas ang tumatama sa atin, no? Sa ating mga may anxiety disorder. Base sa akin experience, talagang magkakaroon ka ng doubt na ganun, eh, no? Magkakaroon ka ng doubt, papasukin ka ng takot sa puso't isipan mo. Sa umpisa po ito, lalo pag bago pa yung anxiety disorder mo, no? So, unang-una mong gagawin nito, para kumalma o mapanatag yung isipan, no? Unang-una, dapat mong alamin kung meron ka talagang anxiety disorder, no? Huwag ka mag-self-diagnose, no? Kailangan magpa-check up ka. Pa-check up ka talaga kung meron kang anxiety disorder, kung anxiety disorder ba talaga yan na nararamdaman mo. Kasi ayun yung magpapanatag sa'yo, eh. Kapag na-diagnose ka na anxiety disorder lang, kahit pa paano mapapanatag na yung isipan mo. Mapapanatag na yung isipan mo na wala kang malubhang sakit, no? So, unang-una yan, talagang kailangan ma-confirm mo, ma-diagnose ka talaga na meron kang anxiety disorder. Ito ay malalaman mo sa tulong ng ating mga espesyalista, siyempre. Psychiatrist, ayan, mga doctors, mga espesyalista, siyempre yan. Kung marami kasing hindi kaya o hindi afford yung pagkonsulta sa psychiatrist, no? So, punta tayo sa ating local government. Kahit sa DSWD, alam ko meron silang mga libreng social welfare pagdating sa mga ganyan. Meron silang espesyalista pagdating sa mga ganyan, no? So, punta tayo sa ating local government unit. Nang sa ganun, malaman natin na meron ba talaga tayong anxiety disorder, kung anxiety disorder nga lang ba talaga ito. Nang sa ganun, mapanatag mo yung isipan na yung bigat na nararamdaman mo is anxiety disorder lang. Wala kang malubhang sakit. Yun yung unang-una mong gagawin. Diyan unang pumatatag yung isipan ko, nung nalaman ko na anxiety disorder pala ito. Na-confine ako noon sa Antipolo.
Antipolo. Doon sinabi ng doktor na wala kang sakit, no? Wala kang sakit, masigla ka. Halos lahat kasi normal eh. Halos lahat normal. Normal result lahat ng medical ko. ECG, dugo, ihi, X-ray, COVID test. Halos lahat kasi normal, no? So kapag nalaman mo kung ano yung nangyayari sa'yo, no, dun ka unti-unting mapapanatag kasi dun unti-unting kakalma yung isipan mo na yung iniisip mong bagay na ito is mali, no? Yung iniisip mong may malubha kang sakit is mali. Kasi nagkaroon ka na ng ng konting kaalaman, no? Nalaman mo na anxiety disorder lang. So ayun yung unang-una mong gagawin, no? Magpakonsulta ka, wag kang mag-self-diagnose. Pangalawa, syempre, magkaroon ka ng proper knowledge. Nalaman mo na ngayon, no, na anxiety disorder lang ito. Magtanong-tanong ka kahit sa mga nakaranas ng anxiety disorder, no? Kasi yung pagtatanong mo na yon sa mga nakaranas sa anxiety disorder, halimbawa meron kang nararamdaman na feeling mo malubha na yung sakit mo, no? Malubha na feeling mo malubha yan, yung nararamdaman mo na simptomas, feeling mo malubha yan. Magtanong ka sa nakaranas ng anxiety disorder, yung ano ba itong nararamdaman ko, normal lang ba ito? Dun ka kasi mapapanatag eh sa kapag nakapagtanong ka, no? Tapos and then nalaman mo na okay lang, ganyan lang talaga yan. Normal yan sa may anxiety disorder. Yung nararamdaman mo na yan. Doon unti-unting lumalakas yung loob mo. Doon siya unti-unting lumalakas yung loob mo kapag nalalaman mo na normal lang pala ito. Wala pala akong dapat ikatakot, no? Pagkatapos nun nagkaroon ka na ng, alam mo na yung nangyayari sa'yo eh, no? Alam mo na anxiety disorder lang, na maraming sintomas, no? Doon unti-unti ka lumalapit kay recovery kapag nalalaman mo yan. Pangatlo mong gagawin, harapin mo yung mga takot mo. Harapin mo yung mga takot mo. Salubungin mo yan araw-araw. Pwede ngayon, sinumpong ka, no? Huwag kang papatalo, huwag mo ilulubok yung sarili mo. Kunyari sinumpong ka ngayong araw, tapos kinaumagahan, wala ka ng gana, kumbaga natakot ka na. Huwag mong gagawin yun. Tuloy-tuloy mo lang. Ituloy-tuloy mo lang yung kung ano yung nasimulan mo. Ituloy-tuloy mo lang yan. Diyan ka matututo. Diyan mo siya unti-unting makikilala yung anxiety disorder mo. Diyan mo unti-unting sa pagharap mo sa mga kinakatakutan mo, diyan mo unti-unting malalaman yung mga kahinaan niya, yung mga discarding gagawin mo kapag sinumpong ka, ganyan. Diyan mo yan sa pagharap mo araw-araw, no? Ako po base sa aking experience na nagumpisa ako kay anxiety disorder na walang kaalam-alam. Wala po talaga akong kaalam-alam pagdating kay anxiety disorder nung first time kong maranasan na ito. Akala ko naputulan na ako ng ugat sa ulo. Akala ko may malubha na akong sakit sa puso. Kasi ramdam mo talaga eh. Akala ko high blood na ako. Alam mo yung feeling dito na laging tinatalian ka, parang tinatalian ka dito niyan. Tapos ang bigat dito, ang bigat dito. Tapos sumasabay pa yung batok na feeling mo high blood ka. Ayan, wala akong kaalam-alam dyan na sintomas ni anxiety disorder dyan. Yung feeling mo sinasakal ka, na parang sumisikip yung paghinga mo, na hindi mo mawari kung may sipon ka ba o ano yung nangyayari sa'yo. Yan, nagumpisa ako sa ganyan na walang kaalam-alam. Lahat ng sintomas na yan. Yung sa dibdib, yung feeling mo talaga parang may sakit sa puso kasi mararamdaman mo lahat yan dito sa dibdib.
na sa puso, merong shortness of breathing na magugulat ka na lang. Minsan kasarapan ng tulog mo tapos magigising ka sa madaling araw na parang kinakapos ka na lang sa hininga. Nandiyan na yung palpitation. Nandiyan na yung kakaibang palpitation na may kahalong takot, may kahalong nervyos. Lahat ng yan napagdaanan ko na wala akong kaalam-alam, no, pagdating kay anxiety disorder. Dumadaan yung mga araw, dumadaan yung mga buwan. Unti-unti mong nakakabisado yung mga yan. Kaya napakahalaga na hinaharap mo lahat ng takot mo. Lahat ng takot mo, sumpungin ka man sa daan, sumpungin ka man sa kalsada, sumpungin ka man sa kalagitnaan ng trabaho mo. Diyan mo siya matututunan. Diyan mo matuturuan yung isip mo na naharap ko na to dati. Nasubukan ko nang atakihin ako ng ganto sa ganto. Ngayon pa kaya? Diyan, yung mga yan, yung mga knowledge mo na yan, unti-unting naiipon yan, unti-unti mo natuturuan yung isip mo na hindi mo kailangan matakot. Na sintomas lang ito na anxiety disorder, wala akong dapat ikatakot. Tulong din yung mga panonood natin katulad ng mga vlog na ito, yung mga tamang kaalaman, tamang pagtuturo pagdating kay anxiety disorder, no? May mga ilan na may maraming pasikot-sikot sa pagtuturo ng patungkol kay anxiety disorder. Pero ako dinadirect to the point ko na. Kasi nagkaroon tayo ng takot sa ating puso't isipan. Ayan lang yan, takot. So dapat hinaharap, pinapalakas mo yung sarili mo. Mga bagay na dapat pinapalakas mo sa sarili mo, emotional. Yan yung sa ating isipan, no? Dapat pinapalakas mo yan. Physical, yung pangangatawan mo. Dapat kung hinang-hina ka na, palakasin mo yung sarili mo. Wag mong sukuan yung sarili mo. Palakasin mo yung sarili mo. Kumain ka ng masusustansya. Kung naduduwal ka man, kain lang. Maya't maya ka kumain, pilitin mo. Kasi dyan tayo tawag dito, hihina ka ng hihina kung takot ka kumain, kung wala kang kinakain. Hindi mo matutulungan yung sarili mo kung patuloy kang matatakot kumain, no? Physical, palakasin mo. Emotional, spiritual, pinaka-importante sa lahat, spiritual, para hindi ka kinakapitan ng takot. Kailangan palakasin mo yung spiritual mong pananampalataya. Yan yung pinaka number 1 na sandata natin. Kalasag, baluti pagdating kay anxiety disorder. Yung faith mo kay Lord, yung pananampalataya mo. Ayan yung pinaka-importante. Dapat yung pagdarasal mo, sasabayan mo yan ng faith mo, yung pananampalataya mo, na magtitiwala ka kay Lord ng 100%, na Lord, okay lang ako, kaya ko ito, malalampasan ko ito, nagtitiwala po ako sa inyo ng 100%, nagtitiwala po ako, Lord, hindi po ako matatakot sa kahit na anong sintomas na ito. Kapag nagkaroon ka na kasi ng kaalaman, kabisado mo na yung mga nangyayari sa'yo, diyan ka unti-unting lumalapit kay recovery. Pansinin mo, no, maraming artista, maraming celebrity ang nakalampas sa ganitong pagsubok, no? Kasi nagpakonsulta sila sa espesyalista. Nagkaroon sila ng mga proper knowledge pagdating kay anxiety disorder. Katulad na lang ni Kay Brosas. Yan, nag-anxiety disorder yan. Kay Brosas, Shashna Laparan. Yan. Nagkaroon ng anxiety disorder yan. Charis Pempengo. Yan, at marami pang iba, no? So, bakit sila naka-recover? Nagkaroon sila ng proper knowledge, no? Nagkaroon sila ng tamang kaalaman. Kapag nagkaroon ka ng proper knowledge kasi kaya anxiety disorder, kahit anong sintomas pa yan, hindi ka matatakot.
kahit anong sintomas pa yan. Hindi ka matatakot kahit anong paramdam sa'yo. Ang tumatatak agad sa isipan mo, wala naman akong sakit eh. Wala naman akong malubham sakit. Dala lang ito ng aking anxiety disorder. Kaya napaka-importante yan na malaman mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Para malaman mo yun, harapin mo siya. Para makabisado mo rin yung mga sintomas na nangyayari sa'yo. Yan yung isa sa mga ginawa ko. Nagkaroon ako ng tamang kaalaman. Pinalakas ko yung sarili ko. Talagang tuloy lang ako palagi. Lagi akong papawis. Kumain ako ng masusustansya. Putas, gulay. Higit sa lahat, nanampalataya ako ng 100%, no? Nanampalataya ako, nagtiwala ako kay Lord na pag-agalingin niya ako. Hindi naman ako binigo ni Lord. Tinapatan ko lang talaga ng faith. Tinapatan ko ng tapang sa araw-araw. Pinakita ko sa Kanya. Yun kasi, dapat po talagang tatapatan mo ng pananampalataya mo para gumaling ka. Yung power ni Lord, tsaka yung pananampalataya mo para magsalubong. Ayun na yung kagalingan. Kailangan mo tapatan ng pananampalataya mo. Yun lang yung sikreto pagdating kay anxiety disorder. Nang sa ganun hindi ka kinakapitan ng takot, 100% mong makamtan yung kagalingan, no? Siyempre, para hindi na bumalik yung anxiety disorder mo, kailangan tuluyan ka magbago, no? Bumitaw ka ng sumpa kay Lord na hindi mo na babalikan yung dating ikaw, no? Magbabago ka na. Tuloy-tuloy mo na yung pagbabago mo. Huwag ka nang bumalik sa dating makasalanang ikaw. Yun lang yung sikreto. Suko mo sa Kanya yung lahat ng mga kasalanan mo. Giyak mo sa Kanya. Pagsisihan mo yung mga kasalanan mo. Tapos ibulong mo sa Kanya yung lahat ng mga kinakatakot mo. Sabi mo sa Kanya lahat ng mga pag-aalala mo. Lahat ng pag-aalala mo, sabihin mo sa Kanya lahat ng problema mo. Hindi mo namamalayan, gumagaling ka sa iyong anxiety disorder. So hanggang dito na lang, no? Sana may natutunan kayo sa ating maikling video. Maraming salamat, guys. Lagi kayong manalangin at magpakita kayo ng tapang kay Lord na pakita nyo ng Lord na kaya ko to. As long as nakasama kita, Lord. Lagi kitang kasama, Panginoon, sa lahat ng oras, lahat ng sandali. Hindi nyo po ako pababayaan. Yun lang palagi. Ganyan ang magpapalakas sa'yo. Hindi mo namamalayan yan na gumagaling ka na sa anxiety disorder mo. Maraming salamat, guys. See you on my next video. Thanks.